Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin na iyong year 2026. Maraming salamat muna kay Sir Ronald Balbuena, WZ Zebra, 7 letter T. Sa iyong thanks donation, sir. Maraming salamat po. Sir Ronald Balbuena, WZ as a zebra, 7 letter T sa iyong thanks donation, sir. Always thank you. At sa aking mga subscriber, syempre, always, yung subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments. Tingnan natin yung energy mo ha. Year 2026. Naku po, tingnan natin ano nang kapalaran nyo. Nangyari or mangyayari pala. Sa mga gusto magpa-personal reading, nasa baba po in description below ang ating option or yung mga pwede nyo malaman, no? Nangyari or mangyari pa lang. Pero, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ha, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning sign. Tingnan natin ang iyong energy year 2026. Aries. Energy ni Aries. Energy mo next year. Okay, energy mo next year, nandito ka sa sitwasyon mo na parang may mga bagay o sitwasyon na mahirap matanggap, no? Na may mga sitwasyon na you're in a painful situation, pwedeng gano'n, pwedeng may mga manakit sa'yo, o kaya sumakit yung ulo mo, yung paa mo, o yung masamang pakiramdam, ano? Pwedeng gano'n sa iba sa inyo. Ang nakikita ko sa'yo dito, pero there's a hardship situation happen into your life. May mga bagay na parang mag-iisip ka talaga. Pero sa kabila noon, magiging matatag ka. Sa nakikita ko sa'yo dito, sa kabila noon, mag-stand up ka, kumbaga. Yun ang nakikita ko sa'yo, energy sa'yo. Yan. Pwedeng may mga decision making ka na gagawin na medyo mahihirapan ka. Pwedeng gano'n. Pwede rin na may mga gusto mong pukusan or kaya may mga para maghahanap ka ng clarity for something, no? By the year 2026, yeah, sa mga bagay-bagay. So, nakikita ko sa'yo dito. Ingatan mo na lang, yung sarili mo. Kasi yung energy mo. Pero, kung may nararamdaman ka ng mga bagay, kung sa health issue man yan, or yung hardship, wag mo lang ipakita na matatag ka. Syempre, mas maganda kasi yung inside is you need to heal, no? Mga bagay. Pero may lungkot ako na nakikita na pwedeng mangyari sa'yo by this 2026 sa iba sa inyo. Pwede may mga titingnan pa rin natin. Basta yung energy mo. Sa nakita ko sa'yo dito. Tingnan natin na iyong work. When it comes sa work, ito yung mga activity involving yung mga physical effort, task, mga assignment or may project, ganyan, o kaya yung mga duties, commission, function, yung i-go mo or yung something run, operate, or perform. Kamusta si Aris dito? Comes sa work. Ano ang pwede nating malaman when it comes sa work kay Aris? Dito medyo may fear, pwedeng ganun, o kaya mabibiingkot ka in the middle, o kaya may mga sitwasyon na titimbangin mo by the year 2026. Work, Aris. Uy, the Magician. Ano po ito? Maraming klase ang Magician. Okay, when it comes sa iyong work, sa work mo, ang nakikita ko sa'yo dito ay magkakaroon ka ng mga bagong project sa iba sa inyo, o kaya nahandito ka sa sitwasyon na may mga achievement ka na makakamit
by this year 2026. Ibig sabihin, malaki man o maliit yun, there's an achievement, ganyan, na pwedeng may mga gagawin ka, umpisahan ka, na pwedeng ma-achieve yun, o kaya may mga manifestation ka na pwedeng ma-achieve mo na yun this year 2026, no? So, nakikita ko sa'yo dito. And also, ang nakikita ko rin sa'yo is, may mga bagong opportunity na papasok sa'yo. Pwedeng pwedeng sa iba sa inyo, sa sarili niyo yun, maaaring meron na kayo mga ifo-forward na mga bagay, no, this year 2026. Yan, may mga creation, parang may mga actions, ako nakikita, may mga susubukan ka rin, no, may mga bagong pagsubok or may mga pakikipagsapalaran ka na gagawin by the year 2026, ganyan. Ang nakikita ko sa iyo dito. Oo. Meron nga. Mag-ingat ka na lang dito sa nakikita ko kasi dito medyo meron kang ikakagulat na hindi mo parang may isang magaganap o mangyayari sa iyo by the year of 2026 na pwedeng masashock ka or ikakagulat mo yun. Pwedeng iyon is may malalaman kang katotohanan, pwedeng gano'n, or may binahandon ka sa point na sa iba sa inyo is pwede siyang clarity, pwedeng gano'n, may malalaman ka daw. Sabi niyo, mga project yan, mga project, creativity, taking action, mas siguro magpo-focus ka sa mga gagawin mo by the year 2026 kasi di sa magician, yun na nakikita ko sa'yo dito. Career. When it comes naman sa career, ito yung occupation mo, halimbawa yung trabaho mo ngayon, ganyan. Ginagawa mo ngayon, your profession, yung vocation, or your calling, no? Sa iba sa inyo, may employment, job, yung naka-line up, pwedeng ka na position, or yung mga pwede nyo i-walk in life na na career, no? Pero tingnan natin yung career mo sa year 2026, Aries. Sabi ko, nabiyan ate. Ooh! Comes to your career. Okay, when it comes sa yung career is, maganda siya, no? Sa career mo kasi, nandito yung sitwasyon na magkakaroon ka ng mga offering, kabilaan, ganyan. Maaaring may mga actionan ka this time, o may mga mag-offer sa'yo ng mga bagong opportunity na parating, you're doing something new, project, ganyan. Yung career mo kasi, kung medyo in the past or in this 2025, medyo nahirapan yung career mo, kung ano yung kinalalagyan mo. This year, 2026, ang nakikita ko sa'yo is mas magiging maganda siya. Ibig sabihin, mas lalaya ka this time, no? Na makaka-release ka sa painful na nararamdaman mo this time, this 2025. It's more on freedom. Sa nakikita ko dito, may mga positive happen into your life or may mga bagong simula na pwedeng maganap sa'yo by the year 2026. Yan. Kung more on painful ka this year, this time, nakikita ko okay naman. May mga positive ako nakikita sa iyo by the year 2026. So, kung kayo naman is gusto niyo talaga ng mga bagong trabaho, yes, pwede po siya kasi meron siyang mga offer na darating sa iyo kabilaan. Dito. So, nakikita ko sa iyo dito. Yung mga naka-line up sa iyo, so nakikita ko kasi dito, yung mga yung mga possibility by the year 2026, pwede kasi may iba yan eh. Pwede siyang by the 26, ganyan. Depende kasi sa energy. Yung energy na nakuha ko kasi sa'yo dito is, pwede ka sa mga business ownership, yan, pwede ka dyan, mga sales marketing, kumbaga, handun yung sitwasyon. Kasi you have a charisma and drive para maakit mo yung mga ibang tao when it comes to your sales management or marketing, Pwede ka sa mga
Entrepreneur, yan, pwede yan. Mga writing, performance, mga theater, TV, or something. Movies, pwede ka rin dyan. Mga related dyan, ano, kapag work ka naman sa public speaking or media, yan, TV host, news reporter, pwede yan. Sa iba naman sa inyo, pagdating dito is pwede rin kayo sa mga fitness. Yan, yung mga bagay sa inyo, mga fitness and sport, mga coach, mga sport journalist, kapag naman sa construction and manual labor, foreman or architect, yan, pwede yan. Powerful fundraiser or mga politician campaigner, yan, pwede ka sa mga ganyan sitwasyon, no? Pero ang nakikita ko sa'yo, may mga beside doon sa mga nasabi ko, pwede ka pa sa iba. Pwede ka sa mga ano, sa mga actually pwede ka sa mga art designing, parang gano'n, or writing, gano'n ang nakikita ko sa iba sa inyo. Pwede ka sa mga ano, yung mga medyo gagamit ka ng energy, ganyan, sa nakikita ko sa'yo. Pwede ka diyan. Tingnan natin ang yung business muna, bago ang iyong money, no? Okay. Kasi may listahan ako, parang nagkabaliktad ka ako to. Okay, business. Pagdating sa business, kung may business ka o wala kang business, kaya tingnan natin kung ano, no? Pwede kapag ito sa business, pwede rin ito sa iyong ano ngayon, sa trabaho mo, pwede siya ipasok natin. Year 2026 ay Aries ka sa business, kamusta po? Business. Okay. Thank you. Okay, devil. Okay, kung kayo is may business, o kaya umpisahan muna natin sa iyong ano, trabaho, ganyan. Kung ano yung meron ka sa ngayon. Kung ano ka meron sa ngayon, nandito ka kasi sa ano no, hahayaan mo lang na maganap o mangyari yung mga magaganap by the year 2026 sa trabaho mo. Para halimbawa, may mga bagay na nagkakaroon ng mga trouble o kaya nagiging chismis or toxic place situation, hayaan mo lang sila. Nandun ka sa point na iyon. Kumbaga, hindi ka magiging iiwas ka or lalayo or hahaya. Parang baliwala sa'yo. Basta ikaw, you are more on focusing to yourself. Kaya nandun ka sa point na yon. Kung kayo naman is may business, talaga, malaki man o maliit yan, mag-ingat ka na lang, sa nakikita ko dito kasi, pwede kasi maloko ka, o kaya madaya ka, o malinglang ka, pagdating sa sa mga kausap mo, yan. Kaya ingat-ingat ka na lang, no? Yun, kasi dito sa the devil, kumbaga, makiramdam ka rin dito. Huwag kang masyadong, mabait, pero it's up to you yun. Sabi ka, ate, gusto mo ba ako maging masama? Hindi naman. Hindi naman. Pero pagkaingatan. Pero tingnan pa rin natin yung money mo. Sa business mo, this is a stuck situation or there's a trap. Medyo may konting mga disappointment na pwedeng maganap o mangyari when it comes sa business mo. Ganyan. Ang nakikita ko sa'yo dito. Medyo parang meron kang ma-realize na parang something missing or may kakulangan, parang nandun ka sa point na yon. Kaya ingat ka na lang dito, no? Huwag ka lang sumunod sa agos ng buhay. Pagdating sa business mo, kailangan mo maging emperor dito. Tingnan natin na iyong money. Tandaan mo, devil yan. Kaya pwedeng hindi maging ganda pagdating sa business mo. By the year, kasi it's more hindi maganda. Basta hindi maganda yung energy. Alam mo naman siguro yan. Tingnan natin ang iyong, asan na ba? Money. Kamusta ang money? Kung papasok ka rin sa business. Kung papasok ka pala sa business, okay. Ate, paano papasok ko sa business? Kung papasok ka sa business, siguro is not good muna dito kasi
We have the devil, baka madaya ka dito sa nakikita ko dito. Siguro kung papasok ka with sa business, hindi siya good this year para sa'yo. Pero nasa sa'yo pa rin to, ha? Basta, kung alam mong magiging matatag ka at kaya mong i-manage yung lahat, gawin mo. Pero dito, sa tingin ko wala pa, hindi pa siya dapat sa nakikita ko dito. Tingnan ko, ha, kung saan ka pwedeng business. Sa business niya. Okay. Sa business mo, pero hindi talaga pwede, no? Hindi talaga, sabi dito kasi you need to save money muna. Sa nakikita ko dito. Pagdating sa business. With 2026, hindi magiging maganda talaga yung pagdating sa business kung papasok ka. Ayaw niyang lumabas eh. Pero kung pipilitin ko yung card dito, kung ano, siguro nandun ka sa mga food beverage industry, pero hindi siya magiging good pa sa energy mo kung papasukin mo yun. Kasi dito si blockage. Yan. Money niya, year 2026, Aries. Money ni Aries by the year 2026. Oh. Money niya. Nanakit yung bato. When it comes sa money mo, talaga, bakit po, universe? By the year 2026, ang nakikita ko sa'yo dito, pagdating sa pera mo, may paglabas na pwedeng malaking pera sa'yo. O pwedeng magiging magastos ka by the year 2026, sa nakita ko dito, yun. Pero of the Tower in the world, may mga pagkakagastosan ka kasi patapon yung money mo. Pwede ito siguro may gagawin ka. May umpisahan ka ata. Nagagawin. Pwedeng meron kang mga lakad or may mga travel or may mga opportunity na parating sa'yo na gusto mo mag-business talaga. Yun na nakikita ko sa'yo dito. May mga tao no? Maaaring may mga makakasosyo ka dito sa nakikita ko dito. Alam mo, sa pagdating sa money, may tao, hindi ko alam kung this is advisor or kung sino ito. Parang meron kang kakaharapin na either hingi ka ng advice sa kanya about related to a money o may kakausap sa'yo to related ang money. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Pag-ingatan mo na lang, no, kung sa'yo ito. Kasi sinasabi dito is, this a fool is the zero kasi ako nakikita sa'yo. Tapos patapon siya sa nakita ko. May mga ikakagulat, ikakashock o ikakabigla ka by the year 2026 pagdating sa pera mo. Ingatan mo lang, ngayon pa lang, tandaan mo, yung business mo, tsaka eto, di ba, hindi naging maganda. Tapos yung energy mo naging ganito. Medyo magiging magulo yung pagdating sa pera mo. Sana hindi ka mapasok sa gulo, o kaya hindi ka, o kaya pwede rin na maging, sana hindi ka ma-zero balance pagdating sa money mo, no? Yan. Pwede may mga bagay o may mga tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan o hindi pwedeng maasahan pagdating sa pera. Kaya, eto mo, dito siya. Kaya ingat ka pa rin, ha? Dito. Baka may mga gulo or galit or puot na mangyari. Pwede rin ito rin kasi, pwedeng ito rin is nagiging, moody yung mo, pwedeng maging moody yung pera mo by the year 2026, pwedeng meron, wala, pwedeng ganun, o kaya platted ka, ganyan. Ingat na lang, ha? Tingnan natin ang iyong health. Tandaan mo, baraha to, ha? Health tayo, pero magpa-check up kayo. Kamusta ang health ni Aries? Pwedeng related sa kapamilya mo. Kamusta ang health
ni Aries for the year 2026. Okay. Okay. When it comes sa health mo naman, sa nakikita ko sa'yo dito, is siguro nandun ka sa point na pwede kasing ito is pwedeng anak mo or malapit sa'yo, ganyan. Or pwedeng sa'yo din, ganyan. Pagdating sa health mo, mag-ingat ka na lang kasi baka yung iba sa inyo is magkaroon kayo ng mga sakit sa mga ano yun, high blood, low blood, o kaya dugo, yan, pwede yan. No, o kaya andun yung mga pananakit ng mga kalamnan o katawan. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Magpa-check up pa rin kayo, no, sa nakita ko dito. Pwede kasi na iba sa inyo may sakit na talaga kayo dito. Iba sa inyo totally may sakit na. Kumbaga siguro may mga nararamdaman na rin kayo. Baka this year 2026, mas maramdaman nyo siya. Yun ang nakita ko. Ikaw or someone into your life. Oo nga, meron nga. Ingat na lang kayo, no? Pwede rin na nandito yung sitwasyon na may malalaman ka na taong malapit sa'yo na may sakit pala siya. Diba? Pwedeng ganun. Tanong-tanongin mo din yung mga nasa paligid mo. Okay ba sila? Ganyan-ganyan. Tingnan natin ang anong coming kay Aries. Year 2026 coming. The Star. The Star and the Moon. What's coming? Siguro by the next year, sa nakikita ko sa'yo dito, may mga, magkakaroon ka ng emotional feelings sa nakikita ko sa'yo dito by the year 2026. Makakaramdam ka nun. Nandun ka rin sa point na may mga bagay ka na magkakaroon ka ng reflection from the past situation. Pwedeng ganun yung mga parating sa'yo. O kaya may mga i-illusionin ka. Yan, may mga bigat ako na nakikita sa'yo, mga baggage, ganyan. There's a burden situation. Pwedeng parating din sa'yo, is this a problem? May mga sitwasyon na pag-iisipan mo kung sa kaliwa ka ba o sa kanan, nandun ka sa point na yun. Also, parating sa'yo, marami namang darating sa'yo na bago. Pwede marami ka makikilala na bago, makakasalamuhan na bagong tao, or may mga bagong opportunity na parating sa'yo kasi magkakaroon ng mga offering sa'yo, mga project, creativity, ganyan. Yan ang mga parating sa'yo. Merong a beginning, ganyan. There's a beginning situation happening to your life. By the year 2026, sa nakikita ko sa'yo dito. Marami kang tatrabahuhin, maraming action, maraming project, maraming gagawin or aasikasuhin. Also, baka nandun yung point na malilito ka kung ano yung uunahin mo doon, pwedeng ganun sa nakikita ko sa'yo dito. Maraming opportunity na darating sa'yo. Also, sabi ko nga kanina, magkakaroon ka ng mga magkakaroon ka ng pag-iillusion or daydreaming or fantasizing. Ganyan. Aba, maraming darating sa'yo. Pero pag-ingatan mo ha, andito ka kasi. No? Huwag ka masyado agad magtiwala. Ako sa'yo. Ano ba to? Ano tayo? Aware. Need to aware. Aries. Need to aware. Aries. 2026. Parang angat natin to, baka hindi nakikita sa ano po ito?
Okay, need to aware. By the 2026, mag-ingat ka. No, ingat ka sa mga salita mo, sa nakikita ko dito. Mag-ingat ka sa mga salita mo, sa sa mga actions mo, sa mga imo-move forward mo, ganyan. Kailangan you have always a clear path or nandun yung positive destination. Pag-isipan mo munang maigi, no, yung mga actions and movement or mga sasabihin mo yan. Yun ang nakikita ko sa ito. Siyempre, handun din yung ingatan mo rin yung yung magkaroon ka ng mga pagpapaliban. You need to be aware sa mga bagay na pag ipagpapaliban mo, ganyan. Kumbaga, ay tsaka na lang, sa 1 taon na lang, after 2 years na lang, after 1 year na lang uli, ganyan. Ingat ka na lang daw. Tsaka yung iwasan mo yung ma-overwhelming ka about something, informations in life, ganyan. Kumbaga, mahata ka ng mga sinasabi ng nasa paligid mo, ganyan. Ingat ka pa rin, no? Yan. You need to be aware din sa mga ma-stagnant or ma-out of control situation ka, ganyan. Mapanghinaan ka ng loob. Yan. Yung hindi ka mag-action, iwasan mo na lang din. You need to be aware. Also, dito kasi sa pera, no? Yan, ingat ka na lang din sa pera. Pero alam mo, by the year 2026 is pag-uusapan ka pala. Pag-uusapan ka or andun yung magiging center ka ng attention, you will become a center of attention. Meron kang ikagugulat talaga o ikakashock na or ikakalungkot. Oh my God. Ay, talaga? May aalis sa buhay mo. Kung may aalis, ibig sabihin, may matatapos o magtatapos. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Hoping tulad nga ng sabi ko, it comes to your health, sa health, tanungin mo yung mga nasa paligid mo or maybe this is you, kasi may nakikita kong hospitalization or may mga doktor or ano tawag ito? Confined, paralyzed, or papa-check up ata siya, hindi ko alam. Pero, there's a loss situation ako na nakikita sa iyo dito. Pwedeng a part of the family? Yun na nakikita ko sa iba. Kapamilya, pwedeng ganun. Basta may aalis. Malapit sa'yo. Magkakaroon ka rin ng problema sa ano. Oh. May mga hindi pagkakasundo na pwedeng magganap o mangyari sa inyo. May sinasabi dito sa iba sa inyo ha, kasi wala na may pangalan mo eh. May sinasabi siya na, territorial? Alam, baka may mga pag-uusapan kayo related to a territorial or family situation, ganyan. Or relationship. Yun na nakikita ko sa'yo. Dito. Daming tao kasi, hindi ko alam ano yung maraming tao sa'yo. Tingnan natin yung outcome mo. Pag-ingatan mo lang, you need to be aware talaga, promise. Pero kung sa may mga project may parating sa'yo or mga opportunity, di ba sabi ko naman maraming darating. Anong outcome niya sa 2026, Aries? At least you have a warning, di ba? Your outcome. Ano ba? Okay, your outcome. Andito ka sa sitwasyon mo na may mga bago kang tatahakin sa year 2026. Yun na nakita ko sa'yo. May mga bagong path ka na tatahakin. Ang nakikita ko rin dito, sa outcome mo, you will find peace. Makakaramdam ka na parang, okay,
I'm contented sa sarili ko, sa meron ako, ganyan-ganyan. You will find peace. At yung outcome mo ha, ganyan. Nandun ka sa point na yun. Yan, mas nakikita ko rin dito na I don't know why, pero medyo communicative ka kasi sa nakikita ko sa'yo dito, no? Very communicative ang nangyayari. Ito mo yung Wheel of Fortune ka. Magiging communicative person ka siguro. Nandun yung magiging very talkative ka or marami kang kakausapin o may mga kakausapin ka. Pwedeng ganun sa nakikita ko sa'yo dito. Yun, yung outcome mo, very maganda naman siya kasi may mga achievement naman ako nakikita or ma-achieve mo yung mga bagay na malalakpasan mo pag sa una pa lang, no? May mga abundance, reward, success or handin yung reward of your success because sa mga effort na ibinigay mo, pwedeng ganun. Sa nakikita ko sa'yo dito, mas more kang magiging confidence pagdating sa year 2026. Yan, yung overall outcome mo sa nakita ko. May mga kasaganaan or prosperity naman ako na nakikita sa'yo. Kumbaga nandito ka rin sa point na ano, parang there's a revenge situation happening to your life, ganyan. Para mas more ka magre-revenge sa mga nangyari sa'yo sa nakaraan na hirap. And then this time, mas more kang tatayo with your own power. And then may mga bagay ka na nagagawin. Ganyan. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Tsaka nakikita ko sa'yo dito, parang mas more kang makikinig sa paligid mo. Alam mo, mas ibig sabihin, mas papakinggan mo sila sa mga opinion nila, sa mga payo nila, nandun sa point na yun. Ako nakikita sa'yo. Actually, pagtahak to ng ano, no, mga bagong pagtahak na gagawin mo sa year 2026. Yun ang outcome mo. Maganda naman yung outcome mo, actually, dito. Comfortable life, yan, may mga very independence, no? Yun ang nakikita ko. Also, there's a wealth naman ako nakikita sa'yo. Dito, may mga success. Hindi lang ganun kabongganious, kasi this is a 9, no? Pero nandun ka parang you are ready to stand up. Parang nandun ka sa point with your own. Andun na rin yung susurrender ka sa mga challenge or pagtatapos ng mga challenge na pwedeng maganap sa'yo. May mga peaceful resolution situation. May mga movement or magmo-move on ka dito. Arigato naman si God bless.